Nakarinig na ba kayo ng istorya kung saan pinutol mismo ng lalaki ang kanyang ari dahil gusto niyang mag-transition bilang isang babae? Ang kasong ito ay iikot sa paksang ito. Samahan niyo ako at ating balikan ang roller coaster na buhay ni Skyler De Leon. Ipinanganak si Skyler De Leon noong August 12, 1979 sa Sun Valley, isang neighborhood na matatagpuan sa San Francisco Valley region ng Los Angeles, California. Nagmula si Skyler sa isang dysfunctional na pamilya. Ang kanyang ama na si John Julius Jacobson ay isang dealer ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang ina naman ay lulong din sa droga. Habang lumalaki, nakita ni Skyler kung paano humithit ng droga ang kanyang ina habang ipinagagawa siya nito ng umagahan. Nakita niya rin kung paano nagtitipon-tipon ang mga kaibigan ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay upang magpakasasa sa ipinagbabawal na gamot. 2 taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang mapang-abusong ama. Habang lumalaki, hindi kailanman nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang ama si Skyler. Palagi siya nitong sinasaktan kahit sa mga napakasimpleng bagay. Sa tuwing may magagawa siyang pagkakamali, bugbog at sampal ang inaabot niya sa kanyang ama. Sa napakamurang edad, malimit siya nitong hampasin ng malaking kahoy na kutsara. Kapag mainit ang ulo ng kanyang ama, tinutusok nito ng toothpick ang laman sa ilalim ng kanyang mga daliri. Madalas ay pinapatulog din siya nito ng hubot-hubad. Galit na galit ito sa tuwing magpapakita siya ng kalambutan o kahinaan na para sa isang paslit ay wala namang kahulugan. Hindi pa natapos sa pisikal na pananakit ang lahat dahil inabuso din siya ng sexual ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, naging alipin si Skyler ng taong dapat sana'y magmamahal sa kanya. Sa edad na 14, napilitan si Skyler na pasukin ang mundo ng showbiz. Ginamit silang magkakapatid ng kanilang ama upang makapag-produce ng income sa napakamura nilang edad. Dahil sa pagiging agresibo ni John, naging parte si Skyler ng 10 commercials at maliliit na role sa telebisyon. Kabilang na nga dito ang isang uncredited background role sa palabas na Mighty Morphin Power Rangers, kung saan siya ang gumanap na batang lalaki na naglalaro ng soccer sa background sa isa sa mga episodes. Lahat ng ito ay labag sa kalooban ni Skyler, ngunit wala siyang magawa dahil sa takot sa kanyang ama. Nahirapan siyang sauluhin ang kanyang mga linya at sa tuwing magkakamali siya, binubugbog din siya ng kanyang ama sa harap ng maraming tao sa set. Dahil hindi naman talaga niya gusto ang pag-arte, hindi rin yumabong ang kanyang career sa entertainment industry. Sa kagustuhang magkaroon ng direksyon ang buhay, pumasok si Skyler sa US Marine Corps. Subalit matapos lamang ang 14 na buwan, napatalsik din siya sa serbisyo. Nang mangyari ito, bumalik siya bilang isang sibilyan nang walang plano, walang income at walang trabaho. Para makasurvive, napilitan si Skyler na magnakaw at taong 2000, naaresto siya ng mga pulis at nakulong sa Seal Beach City Jail ng ilang buwan. Nang sumapit ang taong 2001, nakilala niya ang dalagang si Jennifer Henderson sa isang internet chat room. Mabilis na nagkamabutihan ang dalawa at matapos lamang ang isang taon na pagdidate, nagpropose na si Skyler kay Jennifer sa Catalina Island. 2 beses niyang pinakasalan si Jennifer. Naganap ang kanilang beach wedding sa Coronado at nasundan pa ito ng isang formal wedding noong September 2002. Ngunit sa simula pa lamang, napakarami ng kasinungalingan na umikot sa relasyon ng dalawa. Pinaniwala ni Skyler si Jennifer na wala na siyang pamilya upang itago ang kanyang nakaraan, na pinalaki di umano siya ng isang hasyendero sa Mexico. Ang alam ng kanyang mga in-laws ay kumikita siya ng malaki bilang isang mortgage loan officer. Ngunit ang totoo, dahil sa kanyang mga nakaraang kaso, ay wala naman talaga siyang matinong trabaho. Nang mga panahong ito, nakatira lamang sila sa grahe sa likod ng bahay ng mga magulang ni Jennifer.
Nang sumapit ang taong 2004, ipinanganak ni Jennifer ang panganay nila at nasundan pa ng isa pa noong 2005. Dahil sa kawalan ng trabaho at halos hanggang lieg na pagkakautang, lumalaki din ang kanilang pamilya. Nagdesisyon si Skyler na muling gumawa ng iligal. Bukod sa problemang pinansyal, may matagal ng pangarap si Skyler na gusto niyang matupad. Ito ay ang sumailalim sa gender-affirming medical transition. Gusto niyang maging isang ganap na babae. Ayon sa testimonya ni Skyler, gusto niyang magmukha at maging isang tunay na babae, ngunit hindi siya attracted sa mga lalaki. Mahal niya si Jennifer at kung mabibigyan siya ng pagkakataon na baguhin o ulitin ang kanyang buhay, ay pipiliin pa rin niya si Jennifer bilang kanyang kabiyak. Bago maisilang ang kanilang panganay, pinlano ni Skyler ang kanyang unang pagpatay noong 2003. Habang nasa kulungan, nakilala niya ang lalaking si John Peter Jarvie. 45 years old si John ng mga panahong ito, isang lisensyadong piloto at isang jewelry maker. Nagkanda leche-leche ang kanyang buhay nang malulong siya sa ipinagbabawal na gamot at mga pain medication. Nakulong siya ng ilang buwan dahil sa counterfeiting conviction. Nang makalaya, kinontak niya si Skyler upang magkaroon ng bagong panimula sa buhay. Dito na nag-pitch si Skyler ng isang can't lose investment kay John. Dahil desperado na rin ng mga panahong iyon, isinanla ni John ang kanyang kondo at ang kanyang van upang makalikom ng $50,000. Ibinigay niya ang pera kay Skyler at saka sila tumulak papuntang Mexico upang tapusin di umano ang nasabing business deal. Nang makarating ng Mexico, nagbago ang takbo ng lahat. May mga kasabwat na pala si Skyler na naghihintay sa kanila sa Mexico. Pagdating doon, nilaslas nila ang lalamunan ni John at saka itinapon ang labi nito sa isang highway malapit sa Tecate, Mexico. Dahil sa ibang bansa nangyari ang pamamaslang, hindi kaagad napapanagot si Skyler sa kasong ito. Matapos naman ang krimen, bumalik si Skyler sa Amerika at doon ay ginastos ang pera sa pagbabayad ng utang at pag-upgrade ng kanyang bangka. Subalit napakabilis masunog ng pera. Ilang buwan pa lamang ay ubos na ang kanyang nakulimbat. Kaya't nagplano ulit si Skyler ng mas malaking krimen upang masuportahan ang kanyang pamilya at para mapondohan na rin ang kanyang gender reassignment. Nang sumapit ang taong 2004, nakita ni Skyler ang isang listing na ipinost ng mag-asawang Tom at Jackie Hawks na taga Arizona. Ibinebenta ng mag-asawa ang kanilang yate na tinawag nilang well-deserved. Ibinebenta nila ang yating ito sa halagang $500,000 o 30 million pesos. Kinontak ni Skyler ang mag-asawang Hawks at nagpanggap siya na isang buyer. Para mapaniwalang isa siyang lehitimong buyer, isinama niya ang kanyang asawang si Jennifer sa una nilang pagkikita. Buntis si Jennifer sa pangalawa nilang anak ng panahong ito. Kasama din nila ang panganay nila na noon ay wala pang 2 taong gulang. Dahil mukha namang mapagkakatiwalaan, pumayag ang mag-asawa na magsagawa ng routine seed trial. Nang sumunod na araw, kasama na ni Skyler ang kanyang mga kasabwat. Ang mga lalaking ito ay sina John Fitzgerald Kennedy, isang gang member, at si Alonzo Machine na isang jail custody officer. Nang makarating sa malalim na parte ng Pacific Ocean, dito na inatake ng grupo ang mag-asawa. Pinutukan nila ang mga ito ng baril at sapilitang pinapirma ng Bill of Sale at Power of Attorney. Ang mga dokumentong ito ang magbibigay ng legal na kontrol kay Skyler sa kanilang yate at sa kanilang life savings sa bangko. Matapos mapapirma sa mga dokumento, binusalan nila ang mag-asawa, itinali ang mga kamay at saka tinalian ng isang fishing anchor na may bigat na 66 pounds at saka itinapon sa malawak at malamig na karagatan. Bago bumagsak sa tubig, nakaladkad pa ang mag-asawa dahilan upang tumama ang kanilang ulo sa gilid ng yate. Nang masiguro na nalunod na ang mag-asawa, minaneho ni Skyler ang yate pabalik ng Pampang.
Nang makabalik sa Newport Beach, naghihintay na doon si Jennifer. Ginugol nila ang buong gabi upang linisin at alisin lahat ng ebidensya na naiwan sa yate. Akala ng mga sospek ay naka-jackpot na sila, ngunit walang sekreto na hindi nabubunyag. Matapos ang insidente, nabahala naman ang pamilya ng mag-asawang Hawks sa bigla nilang pagkawala. Hindi sila sumasagot sa kahit na anong text o tawag. Dito na nagdesisyon ang kapatid ni Tom na si Jimmy na hanapin ang kapatid. Si Jimmy ay isang retired police officer, kaya't alam niya kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling mapatunayan niya na may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang tawagin si Tom, ngunit walang sumasagot, kaya't nag-iwan na lamang siya ng note na nakasulat ang kanyang numero. Nakita ni Jennifer ang sulat na iyon at agad niyang tinawagan si Jimmy. Sa tawag na iyon, ipinaliwanag ni Jennifer na sila na ang may-ari ng yate, na binili di umano nila ang yate sa mag-asawang Hawk at nagbayad sila ng cash. Ngunit hindi ito bumenta kay Jimmy. Kilalang kilala niya ang kapatid na si Tom. Hindi nito ugali na tatanggap ng bayad ng cash, lalong-lalo na kung ganoon kalaking halaga ang pinag-uusapan. Hindi rin ugali ng mag-asawa na bigla na lang nawawala. At dahil nga sa matinding hinala, inireport agad ito ni Jimmy sa mga pulis. Matapos ang 11 araw, sinubukan naman ni Skyler at Jennifer na kuhanin ang savings ng mag-asawang Hawks sa bangko. Habang nasa Mexico, tinawagan nila ang bank manager ng mag-asawa at sa pilitang wini-withdraw ang pera gamit ang power of attorney na hawak nila. Nang puntong ito, naitimbre na din ng pamilya ng mag-asawang Hawks ang kanilang pagkawala. Kaya't nang kontakin siya ni na Skyler, agad niyang ipinagbigay alam ito sa pamilya ni na Tom at Jackie. At dito na nga nagsimula ang investigasyon. Nagsimula ang investigasyon sa pag-track ng nawawalang sasakyan ng mag-asawa na isang Honda CR-V. Natunto ng Mexican authorities ang sasakyan na ito sa border ng Ensenada, Mexico. Ayon sa nagmamaneho ng sasakyan, regalo di umano sa kanya iyon ng lalaking nagngangalang Skyler De Leon. At iyon nga ang naging daan upang matunto nila si Skyler. Ayon kay Skyler, nabili nila ng legal ang yate mula kina Tom at Jackie. Nasabat ng mga pulis si Skyler noong December 17, 2004. Mariin namang itinanggi ni Skyler ang pagkakasangkot sa pagkawala ng mag-asawang Hawk. Pinabulaanan niya rin ang testimonya ng lalaking nagmamaneho ng sasakyan para mapatunayan ang sinasabi. Ipinakita niya rin ang bill of sale ng yate sa mga pulis. Para makumpirma naman ang sinasabi ni Skyler, nagsagawa ang mga pulis ng DNA sweep at doon ay nakumpirma nila ang DNA ni Skyler sa dashboard ng sasakyan. Nang mga panahong ito, naka-probation pa din si Skyler dahil sa dati niyang kaso. Kinontak ng mga pulis ang kanyang probation officer at kinumpirma nila na nagpaalam si Skyler na pupunta ng Mexico para magtrabaho. Nireview din ng mga pulis ang hawak nitong bill of sale at napansin nila na mali ang spelling ng pangalan ni Tom sa dokumento. Chinek din ng mga pulis ang financial capacity ni na Skyler at Jennifer upang makumpirma kung totoong may kapasidad silang bumili ng ganoong kamahal na yate. Subalit wala silang nakita na kahit na anong paraan na makakalikom ang mag-asawa ng ganoong kalaking halaga. Katulad ng nabanggit kanina, nakatira ang pamilya ni Skyler sa grahe sa likod ng bahay ng magulang ni Jennifer. Wala rin itong matinong trabaho. Wala ring mga assets na pwedeng ibenta para makalikom ng $500,000. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ni Skyler ay nang pangalanan niya ang kasabwat na si Alonzo Machine sa mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis na si Alonzo ang makakapagpatunay na lehitimo ang pagkakabili nila sa yate. Hinanap ng mga pulis si Alonzo, ngunit nagpanik ito at tumakbo papuntang Mexico. Subalit nagbago ang isip ni Alonzo at noong 2005, bumalik ito sa Amerika at kusang sumuko sa mga pulis. Matapos ang lahat ng ito,
Si Skyler, ang asawa nitong si Jennifer Henderson, ang kasabwat nila na si John Fitzgerald Kennedy at Alonzo Machine ay formal na nakasuhan ng pagpatay sa mag-asawang sina Tom at Jackie Hawkes. Kapalit ng mas mababang parusa, ikinanta ni Alonzo ang step-by-step account kung paano nila pinlano at pinatay ang mag-asawang Hawke. Naisama din sa mga kasong nakasampa kay Skyler ang una naman niyang kaso nang patayin niya ang kaibigan na si John Jarvie matapos niya itong pagnakawan. Habang nasa kulungan naman, sinubukang ipapatay ni Skyler ang kanyang ama at pinsan na si Michael Lewis. Si Michael ang kasabwat ni Skyler sa pagpatay kay John Jarvie. Tinangka ni Skyler na ipapatay ang kanyang ama dahil ito ang sinisisi niya kung bakit nagkanta leche-leche ang kanyang buhay. Kung paano siya nito inabuso ng bata pa lamang siya na nagkaroon ng napakalaking impact sa kanyang buhay. Subalit hindi rin ito natuloy dahil bago pa man niya maisagawa ang plano ay namatay na ang kanyang ama dahil sa sakit na cancer. Nang sumapit naman ang taong 2006, habang parehas na nasa kulungan, nag-file ng divorce si Jennifer at opisyal na tinapos ang kanilang relasyon. Naganap ang trial ni Skyler noong taong 2008. Inamin ng depensa na guilty ang kanilang kliyente, ngunit iginiit na nagawa lamang iyon ni Skyler dahil sa tromang naranasan niya sa piling ng kanyang ama. Ginamit nila ang taktikang ito upang mailigtas si Skyler sa parusang kamatayan. Subalit ni-reject ng korte ang mercy plea ng kampo ni Skyler. Habang naghihintay naman ng hatol, habang nasa kulungan, dumanas ng malalang depresyon si Skyler. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa pang matupad ang kanyang pangarap na maging isang ganap na babae. Kaya't nagdesisyon itong putulin ang kanyang ari gamit ang isang razor blade. Mabilis namang sumuklolo ang mga correctional officers at naitakbo agad siya sa ospital. Isinailalim siya sa operasyon at naidugtong muli ng mga doktor ang kanyang ari. Nang sumapit ang April 2009 sa Orange County Superior Court, si Skyler ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong nakasampa sa kanya. Siya ay nabigyan ng parusang kamatayan. Matapos ang trial, inilipat siya sa San Quentin State Prison habang naghihintay na maisakatuparan ang kanyang hatol. Ang asawa naman niyang si Jennifer ay nabigyan ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi ito nabigyan ng tsansang maparol. Si John Fitzgerald Kennedy naman ay nabigyan din ng parusang kamatayan, habang si Alonzo Machine ay nabigyan naman ng parusang 20 years in prison. Ang pinsan naman niya na si Michael Lewis ay nabigyan ng hatol na 3 taong pagkakakulong. Nang sumapit ang taong 2010, kinasuhan naman ng iba pang transgender inmate ang state dahil dinideny di umano ng estado ang kanilang karapatan into transition care na isang bayulasyon sa 8th Amendment. Bilang resulta ng civil rights settlement, ang California ang kauna-unahang state sa Amerika na nagkaroon ng official guidelines na nag-uutos sa mga taxpayer na pondohan ang gender-affirming operation ng mga qualified inmate na gustong magpapalit ng kasarian. Nang sumapit naman ang taong 2019, nagkaroon ng executive moratorium sa California na nagpapawalang bisa sa hatol na kamatayan. Dahil dito, napalitan ang sintensya ni Skyler De Leon ng habang buhay na pagkakakulong. Habang nasa kulungan, dumaan si Skyler sa mahabang proseso ng hormone replacement therapy. At noon ngang April 25, 2023, matapos ang halos 2 dekada, pinondohan ng mga taxpayers ang kanyang full gender-affirming surgery at ang kanyang breast augmentation procedure. Sumailalim siya sa vaginoplasty surgery involving a penile inversion vaginoplasty. Tinanggal ang kanyang ari at binaliktad ang natitirang penile skin at tissue upang makagawa ng functioning vaginal canal at clitoris. Pinalitan niya rin ang kanyang pangalan ng Skyler Preciosa De Leon.
Opisyal niya ring pinapalitan ang kanyang gender marker mula male to female. Matapos ang kanyang medical procedure, inilipat na siya sa Central California Women's Facility sa Chowchilla, California at nagpatuloy sa buhay bilang isang ganap na babae. Sa huli, kahit nasa likod ng rehas, natupad pa din ni Skyler ang matagal na niyang pangarap. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.